Sa mga lahat ng aking mga followers, subscribers sa aking YouTube channel, Chris In TV, Charity Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagbibigay suporta sa aking mga video. Na sana ay magpatuloy ang inyong pagbibigay suporta sa akin at sa ating mga natulungan na mga mahihirap nating mga kababayan at sa ating pagbibigay kasayahan sa mga bata, sa mga lula, sa mga nanay at sa mga disabled na ating natutulungan noong since 2024 2025 at sa dating pang mga panahon na natigilan ko dahil ngayon natigilan ko dahil tayo po ay wala na pong kakayahan na magpatuloy na makapagbigay sa kanila, sa inyong lahat dahil medyo kinapusta po ngayon tayo sa budget. Ang topic natin ngayon po ay ang regarding sa mga nangyayari sa ating bansa, no? Mga kaganapan, mga kaguluhan dahil sa impeach na yan na wala namang katuturan. Hindi nila tinutukan ang problema, ang kabuhang problema ng ating bansa na punong-puno ng pagmaya ng ating mga kababayan sa mga nangyari ngayon sa ating kaguluhan sa ating gobyerno na wala tayong nakikitang kung ano ang solusyon, kung ano ang kanilang ginagawa para sa lahat ng ating mga kababayan. Kung hindi, ang pinagtuunan nilang pansin, ang sirain, ang hanapan ng butas, ang gustong palayasin ang ating mahal na Vice President Bibi Inday Sara. Yan po ang palaisipan sa lahat, no? Kung ano ang dahilan, kung ano ang purpose ng kanilang ginagawa ngayon na walang matibay na pinanghahawakan laban sa ating Vice President. Binoto siya ng 32 million katao. Ikaw balin po yan. Ha? Iwalan po yan. Ilan po tayo? Nasa mga 100 plus million tayo, no? So, ibig sabihin, ang boto ni Inday Sara ay nasa 3/4, asa 1/4 na Pilipino. No? Tapos, sisirain lang ng gobyerno. Sisirain lang ng Reming Marcos. Nang walang power, walang matibay na ebidensya. Haka-haka, puro haka-haka ang kailangan ginagawa sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Ito lang po masasabi ko. Hindi po niyo matitinag ang ating mahal na Vice President Sara Duterte. Dahil mga Pilipino na po. Bansang Pilipinas na po at Pilipino na po ang nagbibigay suporta sa kanya. Kahit anong gawin yung pag-i-impeach na yan, kahit ma-impeach pa yan, malamang pa rin sa alamang maging presidente si Inday Sara Duterte. Ang kagandahan lang ngayon, hindi sumasabay si Inday Sara sa mga rally. Kasi pinadaan niya sa tamang sitwasyon. Ayaw niyang gustuhin man niya. Alam natin lahat yan. Gustuhin na matulungan ang ating bansang Pilipinas. Pero hindi niya dinadaan sa lakas, sa marahas na pamaraan sa lahat. Dinadaan niya sa tamang proseso. Kahit manawagan ang mga buong Pilipinas, diplomasya pa rin at respeto pa rin kay Bongbong Marcos ang ginawa ni VP Inday Sara. No? Kung tutusin, kapag si Inday Sara umupo na sa establado sa harapan ng mga tao, wala na. Tapos na ang laban. Talsik na si Marcos. Pero hindi ginawa ni Inday Sara VP. Dahil respeto, diplomasya ang kanyang ginagawa. Konstitusyon ang kanyang ginagawa. No?
Hindi siya naghahangad na maging presidente na dadaanin sa pag-upo, sa persahang upo. Gusto ni Inday Sara idaan sa tamang posisyon. Butuhan talaga ang gusto niya. Hindi sa upo ka lang dahil sa lakas. Hindi. Magamat pinapangarap ng sambayan ng Pilipino na si Inday Sara na ngayon ang upo dahil walang kwenta ang ating gobyerno ngayon. Walang ginagawa, wala tayong nakitang ginawa. Kung sa kalsada ang pag-usapan, wala. Puro corruption. Puro papaw, puro walang kwentang gawa. Bagyo lang. Madadaanan lang ng tubig. Sira na ang mga flood control. Yeah? Kaya nga lang ginawa ngayon. Todo. Talagang puspusan sila ngayon. No? Maghahanap ng paraan para kung anong gawin nila para mapatalsik lang ating mahal na BP, Sara Duterte. No? Kahit ano-ano ang mga binabato, ano-ano pinapatong sa kaso kay Inday Sara. Lahat po ng kumakalaman sa ating gobyerno, kinakasuhan. Dahil para pagdating, mga senador, mga congressman, kinakasuhan. Para pagdating sa Senado, nanalo sila. Dahil wala nang bubuto sa mga kalyado ni Inday Sara, dahil puro na may kaso, nakukulong na. No? Yan ang gusto nilang palabasin, ikulong lahat ang mga kalyado ni Inday Sara na senador para wala nang bubuto. No? At hindi lang yan. Malangmang sa alamang babayaran niya. Dating yan, magkaroon ng bayaran yan. Yung mga natitirang senador, magkabayaran yan. Para makuha ang 16 vote. No? Ang tanong dyan, baka hindi na nila kaya bayaran yung mga natitirang senador ng kakampi ni Inday Sara. No? Yun ang tanong dyan. Magpababayad kaya sila? Na alam naman nila na pag dumating ang lahat, pag natapos na ang lahat at nagtagumpay ang mga loyalistang senador, mga babalikan din sila. Manalo, mahindi, ma-impeach o mahindi, babalikan din babalikan din nila ang mga senador. Alay, may mga traidor na gawain ba? No? Dati niya. Kakampi ka man ngayon sa gobyerno, magtagumpay man ng gobyerno, at kakampihan mo, pagdating ng panahon, babalikan ka pa rin. Yan ang tanda. Strategy yan ngayon kasi kailangan nila kayo. Pero kapag nagtagumpay na at binigay mo ng suporta doon sa mga Marcosis, kay BBM, pagdating ng araw, kakasuhan ka na. So nagkawindang-windang ng mundo mo dahil wala ka ng kakampi. Nilaglag mo kabila, pumani ka sa kabila para manalo. No? Kasi naniwala ka sa mga pangako. Yun, madadali ka doon. Yun ang isang bantayan dapat ng ibang senador. Kaya kung ano ka dyan, ka lang. Huwag kang umalis dyan, kay Inday Sara. Manalo, mahindi, ma-impeach o hindi, dyan ka lang, huwag kang umalis dyan. At least may kakampi ka pa rin kapag na dihada ka. Ngayon, hindi nila matibag-tibag si Inday Sara. Dahil pag matibag nila yan, malamang sa alamang, buhos at bubuhos ang tao sa itsa. Magkaroon talaga ng matinding people's power yan kapag na-impeach si Inday Sara. Dahil ang tao na mismo ang gagawa, no? Para maiupo si Inday Sara.
Tao na mismo. At wala nang magawa yung mga sundalo dyan kapag ang tao bumuhos na sa EDSA. Kasi ang mga tao dyan, willing na eh. Willing to die na eh. Pero baga, rain o shine na eh. Dahil nga puno na eh. Puno na sa pamalakad ng Rehimeng Marcos na to eh. Mula pa nung magulang pa niya hanggang ngayon pa, dagdagan pa. Lalong nabubuhos ang galit ng tao. Now, pag hindi rin ma-impeach, hindi Sara, hindi pa rin natitigil. Hindi pa rin titigil mga BBM na yan. Hahanap at hahanap pa rin ang paraan yan. Para kahit maging presidente na si Inday Sara, hahanap rin ang paraan yan. Para ma-impeach na naman pagka-presidente. No? Ngayon, kung hindi nila kaya, ay magtago na lang kayo kung saan kayo magtatago. Pag nakaupo sila sa akin. Pero sambayan ng Pilipino na talaga ang maghahanap sa hustisya kung saan ang mga perang nawala. Saan ang ginto, pinagbintahan ng ginto, bakit pininta na hindi naman sa inyo, sa ginto naman ng Pilipinas yan. Ha? Kung baga, sa kaba ng bayan yan, mapira mo yan, maginto, sa kaba ng bayan yan. Pero bakit? Ginalaw. Doon pa lang sa paggalaw, nakikita na natin anong tibo eh. Okay. Now, ngayon, hanap ng patong-patong na kaso kay BBM. Pero hindi naman tinagtinag. Mas lalong nagbibigay ng suporta ang mga tao dahil naaawa na. Naaawa na lalo kay Inday Sara yung mga tao eh. Dahil sa mga ginagawang mga kaso, mga kalyado niya, kinakasuhan, mas lalo pong naawa dahil mas lalo kayong kung dumami mga kakasuhan nyo na sa panig ng mga Duterte, mas dadami po ang maging kalaban nyo. Mas dadami po ang magmamahal ni Sara. Dahil yung supporters ni Marcolita, supporters ni Bong Revilla, supporters ni Jingo Estrada, supporters ni Bato de la Rosa, supporters ni Ruben Padilla. Saan ka kampiyon? Alangan nung sa inyo. Adi, mapupunta lahat yun kay Inday Sara. Kaya nga mas lalo ang tao magagalit sa inyo. Kaya, walang kwenta. Walang kwenta yung mga pagpapayag ng impeachment dahil wala po tayo nakikita ang matibay na ebidensya. Kung hindi, ang nakikita ng sabayan ng Pilipino, yung nakukuha ang inyong kwentong barbero ang mga nakukuha nyo na binibigyan nyo ng importansya. Mayabang mga parang galing lang sa Marites, ang pinagkukunan nyo ng ebidensya. Kunting sumbong lang sa inyo, ginagawa niya ng kwento hanggat sa mabuo, nilalagay nyo sa filings na pang-impeachment. Wala eh. Papaw. Kahit kami mismo, mga litimo, mga simpleng Pilipino, kahit gaano kahirap ng Pilipino, alam ang mga strategy na ginagawa nyo. Papaw. Mga para bang dagdag bawas ang mga kwento nyo. Papaw. Kahit sino tanongin nyo, papaw ang mga ebidensyang nilalaan nyo sa impeach. Para kay Inday Sara. Papaw. O yung pagsabi ni Inday Sara, na ito, may mangyari sa mga pamilya Marcos, may mangyari kay Romualdez. Yun po ay kung
isipin yung maigi, yun pa yung strategy. Strategy ni Inday Sara at pangunta ni Inday Sara dahil buhay niya pinapalanuhan ng mga masasamang tao ang buhay niya. Ha? Kaya kinuntra niya kaagad ito. Pangdepensa kung ano mang mangyari sa kanya, alam na kung sino ang nag-utos. Alam niyo ba yung ganong stylo? O nagmangmaangan lang kayo? O talagang pinipilit nyo lang kung gusto niyo? Panguntra lang yun. Kung sakaling may mangyari sa ating Vice President, alam na kung sino ang may utos. Kaya kung may mangyari sa akin, kayariin din sila. Ibig sabihin, panguntra, hindi, walang ibig sabihin, wala talagang normal na banta. Hindi talaga as in, direkta na yayariin ang Marcos. Hindi. Walang direkta na ganung point. Ang sa kanya, panguntra if na may mangyari sa kanya. Naintindihan niyo yun, mga supporters ng mga BBM? Naintindihan niyo ba yung mga ganung estilo? O yung mga vlogger ng mga BBM? Huwag naman kayong magtago sa katotohanan. Huwag kayong magpakatotoo tayo. O sa taot sa lahat, don't forget to follow my YouTube channel, Chris NTV Charity Vlog. Charity Vlog to ha. At sa ating Facebook page. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa inyong walang sawang pagbigay suporta sa aking video. Kahit minsan lang po tayo nagkaroon ng video dahil minsan busy tayo sa trabaho. Pero mas paano makapag-upload pa rin tayo. Maraming salamat. Simpleng buhay lang po tayo. At mayroon din po tayong dangal at mayroon tayong sariling opinion bilang mamamayang Pilipino. May boses tayo bilang mamamayang Pilipino. Demokrasya. Okay, so that's it. Bye-bye. I love you all. Thank you.